Sinabi ng mga otoridad ng Taiwan na pinigil nila ang isang cargo ship na sinasakyan ng mga Chinese national na pinaniwalaan ng mga investigador na maaring pinutol ang isang undersea communications na cable malapit sa isla noong Lunes. Ito ang pinakabago sa isang serye na madilim ng mga insidente na nag-udyok sa mga teorya na ang China at Russia ay maaaring lumipat na sa cable sabotage bilang isang paraan sa panliligalig sa mga karagatan. Ang cable na nasira ay nag-uugnay sa Taiwan sa Pinghu Island mula Australia, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Sinabi ng Coast Guard ng Taiwan na inimbestigahan pa nila ang pinakahuling insidente at hindi pa umabot ng anumang konklusyon kung sinadya o hindi sinadya ang pagkaputol. Ngunit si Oh Yufei, isang press officer para sa Coast Guard, ay nagsabi na ang mga paulang paywatig ay tumutukoy sa nakakulong na barko, isang sira-sirang cargo carrier na gumagamit ng higit sa isang pangalan, kabilang ang Hongtai 58. Ang barko ay pinupunduhan ng gobyerno ng China. Sinabi ng Coast Guard sa isang payag. Idinagdag ni Mr. O na ang barko ay maaaring gumagamit ng maling numero ng pagpaparehistro at tila biglang pinalitan ang pangalan nito bukod sa iba pang mga detalye. Saad niya, the ship may have severed the cable, accidentally or deliberately, around at the time that a Taiwanese Coast Guard ship warned it to leave the vicinity in the early hours of Tuesday. Ang kable na naputol ay sa ilang nakukonekta sa Pinghu Island, tinatawag ding Pescadores sa pangunahing isla ng Taiwan. Mabilis na inilipat ang mga komunikasyon pagkatapos matukoy ang pinsala at walang malaking pagkawala, sinabi ng mga otoridad. Karaniwang nakadepende ang Taiwan sa mga kable sa ilalim ng dagat para sa mga koneksyon nito sa internet sa mga malalayong isla gaya ng Pinghu Islands, gayon din sa mga koneksyon nito at sa iba pang bahagi ng mundo tulad na lamang ng Pilipinas, Indonesia, patungong Papua New Guinea hanggang Australia. Maaaring maputol ang cable sa pamamagitan ng natural na mga salik tulad ng lindol, ngunit ang pinakakaraniwang dahilan ay kapag ang mga barko ay humihila ng mga angkor o kagamitan sa pangingisda na nakakamot sa sahig ng dagat. Ang makailang insidente sa labas ng Taiwan at sa Baltic Sea ay nagtaas ng mga hinala sa ilang mga opisyal at eksperto ng Russia at China ay maaaring minsan ay mag-deploy ng mga commercial cargo ship o oil tanker upang sadyain putulin ang mga kable sa pamamagitan ng pagkakaladkad sa kanilang mga angkor. 2 taon na ang nakakalipas na putol ang isang kable sa pagitan ng Taiwan at Matsu Island. Sa unang bahagi ng taong ito, isang digital cable naman ang nagkukonekta sa Taiwan, sa South Korea, Japan, Pilipinas, Indonesia, Papua New Guinea, Australia, Malaysia at Brunei ay nasira din at sinabi ng mga otoridad ng Taiwan na maaaring nadrag ng isang Chinese ship ang angkor nito sa kable, aksidente man o sinadya.